Good day mga ka-island, dito nga ay nagdala ako ng itak at nakasuot ng viral shirt na Dolly Tupad. Ngayong araw mga ka-island ay kasama ko si Shads TV at ang papa niya para kumuha ng kawayan na gagawin namin basuka bilang paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Nakarating na nga kami sa may kawayanan kaya lang hindi naman ito amin, kaya kailangan muna naming magpaalam sa may-ari. Tao po! At dahil walang tao mga ka-island ay kumain muna ako nitong maasim na sampalok habang hinahanap ng papa ni Shads TV ang may-ari ng kawayanang ito. At dahil may go signal na kami ay hito at nakapili na kami ng kawayan na tamang-tama para gawing basuka. Nandito na tayo mga ka-island sa medyo challenging na part dahil hindi ganun kadali kumuha at magputol ng kawayan. At dahil Dolly Tupad nga ang outfit namin ay hindi kami pwedeng patamlay-tamlay dito. Sa pagkuha ng kawayan mga ka-island ay hindi maiiwasan ang mga galos at sugat na pwedeng mata mo dahil sobrang dami ng tinik nito. Makayat na ka Dolly Tupad. Ouch! Sa puro. Tapos na ngang kumuha ng balikong kawayan itong papa ni Shads TV. Samantalang ako mga ka-island ay tuloy pa rin sa paghila at gustong panindigan na malakas at maangas kapag nakasuot ng Dolly Tupad. At dahil medyo may kalayuan ang pagdadalhan nitong kawayan ay kinakailangang tanggalin itong mga buko nang sa ganun ay gumaan at hindi maging sagabal sa ating pagbuhat. Lunes kasi di ba? Pasok. Ay. Ayan mga ka-island, advance Happy New Year sa inyong lahat. At kami ngayon ay gagawa ng basuka na gawa sa kawayan. Ang pipiliin natin mga ka-island na puno ng kawayan is yung nasa puno na talaga sa pinakababa. Yun yung kawayan na sapat ang tigas ng kanyang pagkakawayan para makasurvive. Kasi mayroon tayong dalawang ginagamit dito na chemical para ito ay sumabog. Una yung gas. Pangalawa mga ka-island na ginagamit dito ay yung kalburo, stone, no? At yun ang mas matindi na pangbala dito. Talagang bumabasag itong kawayan kahit gaano pa ito katigas. Kikita nyo naman mga ka-island na talagang yung ginamit natin is napakakapal. So ayan yung mga dapat, no? Kasi kung manipis lang, baka 2 hanggang 3 sabog mawasak na. So abangan ninyo mga ka-island at gagawin muna namin to. Ito ang mga susunod na ating gagawin mga ka-island, ang tanggalin lahat ng harang sa butas ng bawat buko nitong kawayan. At pag nabutas na lahat ng buko ay ganito naman ang susunod na gagawin. Lalagyan ng maliit na butas dito sa dulong hulihan ng kawayan para magsilbing mitsa kapag ito ay i-ooperate na. Kumuha din kami mga ka-island ng 2 hugis na letrang Y para magsilbing patungan ng basukang ito.
At dahil petrolyo ang gatong namin dito ay kinakailangan pa itong painitin ng 10 hanggang 20 minuto para mas tumaas ang chance na mapasabog namin ito ng malakas. Kaya naman kinakailangan naming maghakot at mag-imbak ng maraming tuyong dahon ng niyog at mga dayami para silaban upang uminit itong kawayan. Para uminit to eh. Pagkatapos ng pagpapainit sa kawayan ng halos 20 minuto ay heto at itetest namin ito para alamin kung kailangan pa bang painitin pa o hindi na. At dahil nagkakatuwaan na kami dito mga ka-island ay hindi na namin ito pinainit pa kahit hindi pa ito sumasabog ng malakas gaya ng inaasahan namin. Itinuloy na lang namin mga ka-island ang pagpapaputok dito at dahil nakakapagod at nagdudulot ng sakit sa panga ang paghipan dito ay naghahalinhinan kami sa pag-operate nito. Hala.